Sagutin natin yung katanungan ng isa nating commenter sa comment section natin. Ito yung katanungan niya. Sir, pag Engineer Humanities International Services, hindi naman na need ng agency sa Pinas? So sa ganung visa, Engineer International Services, Specialist in Humanities, yung mga visa na yun ay kapag nag-apply ka sa Pilipinas pa lang, na halimbawa college graduate ka, hindi nag-apply ka sa Pilipinas at yun yung visang ibibigay sa iyo, kailangan mo ng agency sa Pilipinas. So kung mag-a-apply ka sa Pilipinas pa lang, kailangan mo talaga ng agency. So based dun sa tanong niya, parang nandito na siya sa Japan, and then mayroon siyang ganung visa, and then kapag naglipat kasi tayo ng employer or company, possible na yung malipatan natin dito sa Japan na company ay walang partner na agency sa Pilipinas. And then mostly sa mga company dito sa Japan, yung mga recruitment agency dito sa Japan or mga company ay wala naman sila lahat na mga partner agency sa Pilipinas. So yung company na malilipatan natin dito sa Japan kapag nag-change ng company tayo, possible na walang record sila sa DMW dito sa Japan or MWO dito sa Japan. So okay lang naman na walang partner agency sa Pilipinas yung malipatan nating company. Kaso nga lang, kailangan pa rin nating magpa-verify ng contract natin kapag gusto nating umuwi sa Pilipinas para marilisan tayo ng OEC. So, ang purpose kasi ng verification of contract, halimbawa yung contract na nilipatan mo, yung bagong contract ng nilipatan mong company ay i-verify nila kung okay ba yung company noon, kung yung contract ba ay pasok sa standard contract na binibigay sa mga OFW. So, yun naman yung isa sa purpose ng verification of contract. And then, para mabigyan tayo ng OEC, para pag nagbalik bayan tayo o nagbakasyon sa Pilipinas, ay smooth yung process natin sa immigration, sa airport, at iba pang mga proseso. So, yun nga lang ay kailangan mong ipaintindi sa company na nalipatan mo na kung ano talaga yung purpose ng verification of contract. Kasi yung iba ay hindi talaga tugma sa standard contract yung mga binibigay na contract dito sa Japan ng mga Japanese company. Okay guys, hanggang dito na lamang po yung video na to. Kung di pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button. Mag-follow po kayo and then mag-like din po kayo sa video na ito. And then i-share nyo na rin po ito sa ibang mga kababayan natin na interested din sa mga ganitong topic. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye bye. And please help me grow my TikTok account by clicking the follow button or by scanning the QR code on your screen. Thank you for watching. Bye bye.